Alleluia, Alleluia, Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kahatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayo'y makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lunes pa lamang po ng umaga, nagbabalik tayo sa simbahan para magpasalamat sa Diyos at muling tanggapin ang kanyang pagpapala. Pwede ba nating sabihin sa ating mga katabi, God bless you. It's Monday morning. God bless you. We start the week with so much blessing and as well as blessing one another. No? Ang dasal natin ngayong linggong ito, pagsisimula na uli ng ating trabaho, sa mga estudyante, mag-aaral na uli. Nawa, maging blessing tayo sa mga taong makakasalamuhan natin. Ayan, ano? Tayo ba ay hahatulan ng Diyos? Hahatulan tayo ng Diyos. Yun ang totoo. Ang sabi sa Ebanghelyo, huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Pero ang totoo po talaga, hahatulan at hahatulan tayo ng Diyos. Sa katapusan ng ating buhay, hahatulan tayo ng Diyos. Susuriin ng Diyos ang ating naging buhay, kung paano tayo nakisalamuha sa ating kapwa. Pero ano itong sinasabi ng Panginoon? Na huwag hatulan ang inyong kapwa. Kung ating susuriin ng Ebanghelyo, merong ibig sabihin ito. Una sa lahat, ating tignan kung papaano o anong panukat ang ginagawa na o ginagamit natin sa ating kapwa. Anong panukat? Ano yung measurement natin na ginagamit sa ating kapwa? Ibig sabihin po, tayo ba ay masyadong mataas ang standard? Tayo po ba ay masyadong kritiko, impatient, maigsi ang pasensya sa ating kapwa? Tayo po ba ay mapaghusga? Hindi na natin tinatanong kung hindi agad-agad nating hinuhusgahan ayon sa ating nakita. Ayan, ano?
Yun po yung mga ilang panukat na ginagamit natin sa ating kapwa. Pero anong dapat natin gawin? Una, bago natin makagawa o bago tayo gumawa ng judgment o conclusion sa ating kapwa, tanungin natin muna. Una, bakit nagawa nung tao? Bakit nagawa nung tao? Bakit niya nasabi iyon? Ano ba yung naging karanasan niya? Anong klaseng pamilya ba siya lumaki? Saan ang gagaling siya? Isa maganda po, makakatulong sa atin na maunawaan ang tao kung ating aalamin bakit niya nagawa iyon. Ang tao po ay likas na mabuti. Kaya maganda po, bakit niya nagawa yung masamang bagay na iyon? O nasabi, yung mga masalitang binitawan niya. Pwede rin po nating tanungin ang ating sarili, maliban sa tanong na, bakit niya nagawa iyon? Bakit ko naman inisip iyon? Bakit naman ito ang pakiramdam ko sa kanya? Hindi kaya yung aking pananaw sa kanya ay sumasalamin sa pananaw ko sa sarili ko. Ang tawag noon ng mga psychologists, projection. Projection. Yung bang tamang hinala ka lagi, tamang hinala ka sa kanya, yung pala, ikaw pala yung may ginagawa. Ha? Lagi siyang nang bababae, siguro baka naman ikaw yun. Meron kang ginagawang hindi maganda. Tamang hinala. No? Makakatulong po yung mga tanong na gano'n eh. Saan siya nanggaling o saan ako nanggagaling? Baka naman itong iniisip ko sa kanya, yung aking conclusion sa kanya, ay dahil din sa aking ginagawa sa aking sarili o kaya meron siyang mabigat na pinagdadaanan. Yun ang isang paanyaya ng Panginoon sa atin. Be patient with one another. Be gentle. Huwag tayong padalos-dalos ng pagkilala sa iba. Dahil likas tayong mabuti, baka may kanya-kanya lang tayong pinagdadaanan. Pangalawang paanyaya ng Ebanghelyo ay yung sinasabi ng Panginoon na tatanggalin mo yung puwing sa mata ng iba, gayong may mas malaking puwing sa iyong mga mata. Ano ibig sabihin po nun? Hindi ibig sabihin po nun, manahimik tayo kung may ginagawang mali yung kapwa natin. Hindi po yon. Ang ibig sabihin lang po nun, mismong tayo magkaroon ng magandang pagbabago muna. Yun ang isang paanyaya noon. No? Na tayo mismo, sa ating inisyatibo, tanggalin natin yung mga malalaking balakid sa ating mga mata. Ibig sabihin, tayo mismo magpakabuti. Tayo mismo maging tapat sa ating salita. Tayo mismo umiwas sa pagsisinungaling. Tayo mismo ay maging mahinahon. Tayo mismo maging magalang. Yun po ang paanyaya noon. Na ang sinasabi ng Panginoon, magsumikap din po tayo. Magsumikap sa pagbabago o pagpapakabuti. Ito po ay mahalagang aral sa atin ng ating Panginoon o paalala sa araw na ito. Ang huwag humatol sa iba na nangangahulugan na alamin muna natin kung ano ang pinanggagalingan ng isa't isa. At pangalawa, ito ay paanyaya para mismong tayo ay magbago. Mismong tayo ay magsumikap maging mabuting tao.